Mapagpalang araw po muli mga minamahal, kumusta na po kayo? Muli po magkaroon tayo ng simpleng devotion for today. Pero bago po tayo manalangin, basahin po muna natin ang sinasabi ng Book of Colossians chapter 3 mula po sa verse 1 hanggang verse 4. If you then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ seated on the right hand of God. Set your affection on things above, not on things on earth. For ye are dead, and your life is hid with Christ in God. When Christ is our life, shall appear, then shall ye also appear with Him in glory. Salamat po sa salita ng Diyos. Tayo manalangin. Ama naming Diyos, dakila't makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa bawat araw ng buhay. Salamat po sa kalakasan, salamat po sa kagalingan, sa karamdaman. Dalangin po namin na ugad na patuloy kayo nga po manguna sa aming buhay. Kayo po mangusap. Patawad po sa mga kasalanan namin, sa lahat ng aming kalikuan, sa lahat ng haka ng isip puso na hindi kalugod-lugod sa patawarin niyo nga po kami. At dalangin po namin maging ang simpleng devotion, iti maging blessing po sa bawat sang nakikinig. Sa iyo lamang po ang paborito, salamat. In Jesus name we pray. Amen. Ang sabi po ng Biblia, mga minamahal, na kung tayo nga po ay yamang binuhay kay Kristo, yung atin hong attention, yung ating focus ay ilaan natin sa mga malakit na bagay. Sapagkat tayo po ay namatay na sa mga kasalanan, sabi po ng Biblia. At nawa, ang ating buhay, sabi nga po, with our life shall appear, then shall also appear with Him in glory. Alam niyo po mga minamahal, ito yung katanungan ng marami sa atin. Ano ang ating buhay? Alam po natin at lagi natin sinasabi ng James 4:14 na ano nga ba ang ating buhay? Yan ay parang isang singaw na sandaling lumilitaw at magdaking nawawala. Hindi natin alam ang pwede mangyari kinabukasan eh. At katulad din sabi ng Book of Job chapter 7 verse 6 na "Our days are swifter than a weaver's shuttle and is spent without hope." At sabi po ng Book of Isaiah, mga minamahal, sa 40 verse 6 na "What shall I cry? All flesh is grass, and all the godliness thereof is the flower of the field." Ano ang buhay natin? At matatanong natin ito lagi sa ating sarili, ano nga ba ang ating buhay? Ano ba ang purpose ng aking buhay? Ay unang mga tanong sa atin is, saan nga ba tayo nagmula? Kapag nagkamali ho tayo ng pagkaunawa dito at mali ng pagkasabi, na kapag tinong natin, saan nga ba galing ang tao? Nako, kapag nga mali ang ating paniniwala dito, ay napakaliwanag po sinasabi ng Biblia sa Book of Genesis na doon sa creation na tayo po nilikha, nakawangis ng Diyos, mga minamahal. Saan tayo nagmula? Dapat yan ay alam natin, batid natin na tayo po nilikha ng Diyos na kawangis. May purpose po siya sa ating mga buhay. At yamang alam natin na tayo nilikhang kawangis ng Diyos, bakit tayo nandito? Anong purpose ng Diyos? Bakit ka dinila sa ganyang sitwasyon? Bakit tayo dinila sa gantong lugar? Ano ang layunin ng Panginoon? Bakit tayo nandito? Hanggang ngayon, pinagkakaloban tayo ng kalakasan at buhay sapagkat may layunin po. May magandang plano ng Diyos sa ating mga buhay. At ang tanong sa atin din, saan tayo papunta? Ano ang naisin natin sa ating buhay? Kapag alam natin ang ating layunin, may kakaroon po tayo ng direksyon sa ating mga buhay. Meron tayo pong kanya-kanya mga buhay na kapag tinanong mo ang tao, kumusta naman ang buhay mo? Ala, ito ka, bigo ako sawi ako. Ako yata pinanganak ng sawi sa buhay na talagang pinanganak akong mahirap at ito lamang ang kalagayan, wala nang pag-asa. Pag tinanong mo naman yung iba, kumusta naman ang iyong buhay? Ito ako, successful na, tagumpay na. Ano ba ang basihan ng buhay natin? Ano ba yung patungkol sa mga bagay na nais natin sa ating mga buhay? Meron tayong mga buhay, mga minamahal. Meron tayong social life. Meron tayong tinatawag na intellectual life. Kaya nga tayo naghahasa ng mga karunungan. Nag-aaral tayo, nagtatapos ng kung ano-ano. Sapagkat meron tayong intellectual life at meron din naman po tayong religious life. Yung atin pong spiritual life. At sinasabi po ng John 14 verse 6, mga minamahal, Jesus said, "I am the way, the truth, and the life, and no one cometh unto the Father but by me." Siya lang po yung kahulugan ng buhay, mga minamahal. Sapagkat kapag tinanong mo ang bawat tao, ako naman ikay nakakilala na sa Panginoon. Tinanggap ko na si Kristo. I am really saved. Saved from where? Saved from hell? Saved from bitterness? Saved from lying? Saved from all kinds of sin? From where we are saved? Masasabi ba natin na tayo naligtas na talaga sa ating mga puso na kung sasariwain natin na tunay na tinaligdan na natin ang lahat ng mga kamalian sa buhay, mga minamahal? Kanya nga po, itong mga bagay nito magmumulat sa atin sapagkat sabi po ng Biblia sa aklat po ng Colossians 1:27b na
which is Christ in you, the hope of glory. Kanya nga po mga minamahal, ang sabi ng Book of Ephesians chapter 2, na tayo dead in sins, sa mga kasalanan natin. Patay na po tayo Subalit sa pamamagitan ni Kristo, tayo pinagkaroon ng buhay. Kanya nga po yung sinasabi sa John 10:10 na, ako'y naparito upang magkaroon ka ng buhay at ng kasaganaan ito. Alam niyo po mga minamahal, ito po yung isang katanungan sa atin, what is your life? Ano nga ba ang ating buhay? Yamang sinasabi natin na tayo po ay tumanggap na kay Kristo. Sabi nga po, if anyone be in Christ is a new creature. All things are passed away. Behold, all things become new. Sapagkat ang buhay po na wala kay Kristo, na sinasabi ng 1 John 5:12, He hath the Son of God hath life. He hath not the Son of God hath not life. Wala pong saysay ang ating mga buhay, wala pong kahulugan kung wala po si Kristo na siyang nangunguna, na siya pong nakaupo sa sentro ng ating mga puso, mga minamahal. Sapagkat ang buhay na kay Kristo, mga minamahal, katulad ng sinasabi ng Book of Colossians, mga minamahal, we are setting all our affection, all our attention on things above, not on things on earth. Because all these things in this world will pass away, but the Word of God, mananatili po yan kailanpaman. Kanya mga minamahal, ano ang ating mga buhay? Kung sinasabi natin na tayo ay kay Kristo, ang ating ninanais, yung driving force natin, ay wala pong iba, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Wala pong saysay ang ating mga buhay, walang kahulugan ang ating mga buhay, kung wala po si Kristo, isang Diyos at tagapagligtas na kinikilala po ng bawat isa sa atin. Nawa, sa simpleng paalala ng salita ng Diyos, makita natin ano nga ba ang aking buhay. Sapagkat napakaliwanag na sinasabi ng Biblia, hindi mo nalalaman ang mangyayari sa kinabukasan. Sapagkat ang buhay natin ay para lamang isang singaw. Yung singaw po yung parang subo ng sinaing. Ganun lang ho yung buhay natin. Sandaling lumilitaw at pagdakay nawawala. Malakas man ang tao, kinabukasan pwede ang manghina. Kahit gaano makatanyag ang tao, kinabukasan pwedeng mawala ang lahat. Wala pong nakatitiyak. Subalit mga minamahal, ang tinitiyak po ng salita ng Diyos, lahat tayo may appointed time. Ang sinasabi ng Book of Hebrews chapter 9 verse 27, it is appointed unto man once to die, but after the judgment. Nawa, bago po dumating ang punto na yun, napaghanda na po natin ang katiyakan ng ating kaligtasan sapagkat may buhay pagkatapos dito. May langit na bahay naghihintay sa mga taong tumanggap at kumilala sa ating Panginoong Jesucristo, tinaligdan ng mga kasalanan. At meron din namang buhay doon sa apoy ng impyerno sa mga taong binaliwala ang paalaala ng salita ng Diyos. Nawa, sa simpleng paalala po ng ating devotion sa araw nito, pinagpala po tayo at nalaman natin ano nga ba ang ating mga buhay. Bakit ako narito? Ano ang layunin ng Diyos? Anong purpose ng Panginoon? Sapagkat sa patuloy po natin pag-aaral ng Kanyang salita, malalaman po natin kung paano tayo inililid ng Panginoon. Sapagkat ang sinabi po ng Biblia, binibigyan po tayo ni Kristo ng mga halimbawa na dapat nating tularan. Nawa, sa simpleng paalala po ng salita niyo sa araw nito, tayo po'y pinagpala. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, dakilat makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa iyong salita. Salamat po, O God, sa pagbibigay mo ng kahulugan sa aming mga buhay. Tunay nga po, Panginoon, kapag wala kayo sa aming buhay, wala pong saysay ang aming mga buhay. Wala po kaming tamang direksyon. Dalangin po namin, O God, na patuloy na ang bawat isa. Na ito na po yung tamang pagkakataon at panahon na kayo po pagbuksan, patuloyin sa bawat puso at kilalanin bilang Diyos tagapagligtas. Talikdan po ang mga kasalanan at mamuhay po ayon sa iyong salita. Ikaw lamang po, Panginoon, ang patuloy na mangungusap sa bawat isa. Pagpalain mo nga po, O God, ang aming pong mga pamilya, kamag-anak, mga kakilala na wala pang tamang relasyon sa iyo, na kayo nga po'y pagbuksan, kayo patuloy na makatok sa pintuan ng bawat puso, naghihintay lamang po na kayo papasukin upang ang bawat isa ay magkaroon po ng tunay na kahulugan ng buhay. Dalangin po namin ang lahat ng ito, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Muli po, mapagpalang araw sa bawat isa, and God bless us all. Thank you po.